guys, and kumusta? Kumusta ang lahat? Maulang araw na naman. And so magto 2 months na tong Dzire, and bigyan ko lang kayo ng konting review as personal owner nitong sasakyan na to. So first PMS niya no June 13. Yan. Naka first PMS siya. So magagawa dapat ako ng video no yung first month niya. Kaso nga lang parang nasa 300 kilometers pa lang. So parang masyado pang maaga. Sobrang bago pa. So ayun, 2 months na nga siya. And then naka first PMS na rin. Nag-cost siya na around parang 3,000 to 3,300. Ayan, na wala ko na yung yung receipt, pero yun yung inabot niya. So binili ko to May 14, and fun fact lang, parang sabi nung agent, ako daw yung first sa nation na, or first, ito yung first sa nation na release na Dzire Hybrid. Ayun nga, so yung mga pag-uusapan natin, kung ano yung mga magagandang napansin ko, yung mga reason din kung bakit ko siya pinili, and then yung mga things to consider mo, at saka yung mga napansin ko about sa car na to na baka gusto mo i-consider before buying it. So first reason why I bought this car. So nilista ko dito kasi ba malimutan ko eh. Yung design and yung uniqueness. So first, namimili pa lang ako. Ang pinagpilian ko is Kia and MG5. Ayan. Yan yung mga unique looking cars na pasok sa budget ko. And gusto ko talaga sedan eh. So yun yung mga pinagpilian ko. Actually may mga na-consider din ako na iba, pero yun yung nag-stand out sa akin. So yung Kia, and then MG5, and then itong Dzire. Pero that time kasi yung Dzire na chinecheck ko is yung luma pa. Tapos nung bibili na ako, ito yun, biglang lumabas. Sabi ko, ay, ang ganda nung ang ganda nung hitsura nung sasakyan. Yan, beige pa yung beige pa yung loob. Yun nga lang, medyo madumihin. Pero okay lang, kasi parang ito talaga yung gusto ko eh. Parang malinis yung tingnan yung loob niya. And then may konting touch pa siya dyan ng wood. Hindi siya actually wood, pero magandang addition siya. So yun. And then pag nasa labas ka, yun, unique yung hitsura ng sasakyan. So yun yung mga syempre first time owner, parang fino-fulfill pa natin yung mga dreams natin nung kabataan. So yun, sedan talaga yung gusto ko nung bata ako. So sedan yung binili ko, and then ayun nga yung sa design. Second naman is yung napansin ko dito yung pagiging fuel efficient niya. Talagang very fuel efficient siya. Kahit yung mga ibang reviews, umaabot sila ng up to 28 or 25 kilometers. Pero yun yung mga long drives. Yung sa akin kasi around nasa lang siya 15 to 18, kasi lagi akong city eh. Tapos minsan nag-11 pag talagang sobrang traffic yan. Pero goods na din yun. I mean, super matipid na siya. And then ang plano ko din kasi dito, hindi ko naman siya pinang-araw-araw. Like hindi naman ako pumapasok sa work from home lang ako. Ang bala ko talaga dito is for travel. Yun, traveling. So matipid talaga siya when it comes to long drive. Nung kinonsider ko naman yung sa since ito
semi-hybrid. Siyempre kinonsider ko din yung iba na hybrids, like yung fully hybrid, like BYD, ayan, BYD Seal DMI. Yung pinakang mababa nun is 948,000. Well, may mga differences din kasi when it comes to semi-hybrid and fully hybrid. So, pag-usapan natin yan later. Number 3, yung features niya, yung features ng car na to. Kasi, as a first time car owner, importante yung marami siyang features, especially yung mga parking sensors, rear camera, ayan, yung may fog lights, Apple CarPlay, Android Auto, ayan, wired nga lang yung Android Auto, which sucks. Pero ayun, meron din siyang vents dito sa may passenger seat, which is good kasi alam naman natin na sobrang umiinit dito sa Pinas, and it's good to have. Although kahit sabi ko nga parang maliit yung car, pero meron pa rin ganito, napakaganda. And alam naman natin yung Suzuki talaga is napakalamig ng AC nila, as in ino-auto ko siya, ang lamig kahit naka-auto. So talagang binababaan ko lang yung aircon. Number 4 siguro is yung engine auto start stop or EASS. Ayan. Yung feature na to is yung parang sa motor, pag nag-stop ka sa traffic, nag-i-stop din yung engine niya, which is good kasi nakaka-save ka ng fuel, lalo na pag alam mo yung sobrang matraffic and kailangan mo mag-stop na mag-stop. Ayan, marami siyang nilalagay dito yung kung ilan liters yung na-save mo for that specific drive. Pagka-stop mo yun, ipapakita niya kung ilan yung na-save mo. And nakikita ko naman marami siyang nasa-save na liters yung pa-stop-stop. Especially siguro pag nandito ka sa Metro Manila, if within Metro Manila ka, maganda yung may ganitong feature, which is makikita mo lang din siya sa mga high-end cars. Wala siya usually sa mga low-end cars, and yung ganitong presyo. I think mga Ford, mga ganon, pataas na yung meron. So yun, sobrang ganda rin niya. Number 5, ground clearance. Yung ground clearance niya mas mataas compared sa Toyota and Honda. Dito lang sa likod namin kasi sobrang lalaki ng humps, and hindi pa naman kami sumasabit even with full passenger, like 5 kami dito, hindi pa naman siya sumabit, as in sobrang laki ng humps dito sa may likod namin. Yun, maganda rin siya kasi alam naman natin dito kahit nasa Metro Manila ka, sobrang daming humps and meron din talagang malalaki. Iwas din yung gas-gas sa mga bumper natin pag yung medyo mataas yung ground clearance. Mag-proceed naman tayo dun sa mga things na to consider. Pwede siyang cons, pero not really con. Depende na lang siguro sa use nyo and sa mga trip nyong sasakyan. Number 1 is yung 3-cylinder engine. 3 versus 4-cylinder engine, mas mahina talaga tong humatak. Vibration, sabi nila mas malakas na yung vibration, although hindi ko naman pakaramdam actually, kasi nung nag-drive naman ako ng 4-cylinder parang ganun din. Siguro maganda lang din yung nito, NVH nito, as in hindi mo masyadong hindi talaga masyadong pakaramdam yung vibration. And yun nga lang, comparing mo naman sa 4-cylinder, mas tipid talaga ang 3-cylinder, pero mas mahina siyang humatak. So yun, depende sa'yo kung anong gusto mo, kung anong trip mo, kung mas malakas or mas fuel efficient. Compact size, so ito is considered as compact size. Parang kasing liit lang din siya nung dati. Medyo bulky na nga lang siyang tingnan sa may unahan, and pa rin siya,
super tiny sedan pa rin siya. Napakaliit pa rin. And then yung trunk size niya is maliit din. Yun din yung kailangan yung i-consider, I think, if palagi kayong nagki-carry ng malalaking baggage or mga dala-dala. I-check nyo muna yung likod nito. It's around 375 liters. Pero kung ano naman kayo, kung solo naman or single or wala pa kayong family at hindi nyo naman masyadong kailangan ng malaking truck sa likod, okay lang naman. Kasi pag ako nagta-travel, parang lahat naman ng bags naman na kailangan ko and kailangan ng jowa ko, kasya naman, actually maluwag pa. Exterior and interior design niya could be a con din para sa iba, kasi yung interior nito and yung exterior niya, yung hitsura niya talaga is more on cute siya. Yung loob niya luxurious pero hindi siya sporty. Yung hitsura niya hindi sporty, talagang cute lang siya. Tingnan nyo rin muna sa personal yung hitsura kung magugustuhan nyo, kasi hindi siya nagfo-fall siya sa mga sporty, kasi karamihan gusto nila yung sporty looking. Ayan, ako naman gusto ko lang yung ganito, yung cute lang, sakto lang, tamang pang chill. Ayan. By the way, ito din masyado siyang malapit sa mga mancha, ganun, mabilis madumihan yung loob. Sa price point niya, kasi itong GLX is 998, so almost a million. On that price kasi, may mabibili ka na ng mga ibang sedan na fully hybrid, meron ka na ring mabibili na crossover. Medyo mataas yung price niya, pero yun nga, ang selling point kasi nito is yung fuel efficiency and then yung mga features niya, as in kompleto. Depende na lang din sa'yo kung gusto mo ng sedan or crossover, kasi kung gusto mo naman na mas malaki, mas mataas, mag crossover ka. Ayan. Wala dito sa list ko, pero i-add ko na lang din, since maliit tong car na to, maliit and magaan, so napapansin ko pag minsan pag may nadadaan ng medyo yung alon-alon na daan or may konting lubak, ganyan, mawigal siya. Basta mas mawigal siya compared sa ibang sasakyan. Especially pag mag-isa lang ako, yun, sobrang mawigal siya. Konting mafe-feel mo yung wiggle niya. Pero pag puno naman, okay naman. And then, yun lang. I-consider nyo rin yun, kasi magaan talaga tong car na to. And ginawa kasi nila yun para din sa fuel efficiency. Pag bigat kasi ng car mo, paglakas din ng consume ng gas. Ayun lang yung sa cons and things to consider. Bakit nga ba ang kinuha ko is mild hybrid and not fully hybrid na yung mga BYD? So may mga difference din kasi siya. Ang pinakang best way siguro na to explain it, yung fully hybrid kasi, it can run on its battery alone. Tapos ito kasi parang lang siya, yung mild hybrid, parang support lang siya. So fuel efficient pa din yung fully hybrid, sobrang fuel efficient niya compared dito na yung mild hybrid na sinusuportahan lang niya yung engine para makasave na fuel. So it's around 19 to 20% lang fuel efficient ito compared doon sa before na version nitong Dzire. But in the long run kasi, yung fully hybrid is mas mas malaki yung battery niya, mas complicated yung engine niya. Iniiwasan ko yung gagastusin ko in the long run. And then yung life kasi nito mas mataas kasi mas simpler yung engine niya compared to fully hybrid. Kung siguro gagamitin mo siya ng everyday, like papunta sa work, ganyan, I think mas okay yung mas makakatipid ka ng
maraming gas kung fully hybrid ka. Ito namang yung use ko kasi dito is parang once or twice a week lang ako lumalabas. And then yung bala ko yung malalayo. Hindi rin ako ganun kalakas maggas kasi hindi ko nga araw-araw gamitin. So okay na sa akin yung mild hybrid na in the long run mas cheaper siya i-maintain, mas madali siyang ayusin, and mas matagal yung life ng ganitong mild hybrid compared to fully hybrid. Ayun, depende na rin siguro sa mga pangangailangan nyo. Pero sa akin kasi, ito yung nag-work. Mas okay sa akin yung mas tatagal. So yung final verdict ko dito, is it worth buying this car? For me, yes. Hindi ko siya pinagsisisihan. Tuwang-tuwa ako dito sa car na to. I'm very happy kasi napaka-chill niya, napaka-cute niya. Ang sarap niyang i-drive dito sa city kasi nga mas maliit. Mas madali siyang i-park, madali siyang isingit-singit, tapos fuel efficient pa siya. And then ayun nga, ang cute niya lang, ang cute niyang car. Pero yan, ayun, depende pa rin sa inyo kung ano yung kailangan nyo. Pero kung first time owner kayo, hindi kayo magsisisi kasi fully yung feature niya sobrang dami, makakatulong sa inyo na mas ayos yung pagdadrive, and then yun, mapaiwas sa mga gas. So yun lang guys, thank you for watching. If you're still watching hanggang dito sa part na to, thank you, and see you next video. Iuwi ko to ng Mindoro for the first time, bibisita doon, so malayo-layong drive yon. And I think ito pa lang yung magiging break-in na tong car na to. Tapos yun, abangan nyo na lang yung mga travel vids and yung update sa car na to. Ayun. Thank you guys. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless.